sabi ni Pastora, isang trabahador. Sakto yung sinabi ni Pastora dito sa aking inihanda na salita ng Panginoon na aking ibabahagi sa inyo sa araw na ito. Sino ang nag-enjoy noong ating sport fest at saka water baptism? Amen. Diba? Ang saya ng kabahagi ng pamilya ng Panginoon. Diba? At once na tayo ay bahagi na ng Panginoon, kailangan natin sumunod kung ano yung nais ng Panginoon na gawin natin para sa kanyang tahanan. Amen? Amen. Sa araw na ito po ngayon is ibabahagi ko ngayon sa inyo yung sulat ni Paul sa Corinthian, 1 Corinthian. Meron tayo dyan, no? Mayroon tayong dyan. 1 Corinthian 3, verse 10 to 15. Ano ang sabi dito? Basahin po natin. Okay. Sabay-sabay ho tayo. By the grace God has given me, I lay the foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one should be careful how he builds. For no one can lay any foundation other than the only already laid, which is Jesus Christ. If any man builds on his foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his rewards. If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only one escaping through the flames. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita na iyong ibabahagi, Panginoon, through your servant, Panginoon, through the mouthpiece, Panginoon, na iyong gagamitin sa araw na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa iyong kadakilan, sa iyong kabutihan, Lord, sa bawat buhay, Panginoon, namin na ngayon nakikinig, Panginoon, sa iyong mga salita. Ganun din, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nanonood ngayon, Panginoon, around the world, Panginoon, kung nasaan man siya, Panginoon. Lord, i-bless niyo ang bawat isa, Panginoon, na naandito ngayon. At Lord, nawa, Panginoon, yung maririnig nila, Panginoon, na iyong revelation ngayon ay tatanim, Panginoon, sa puso at isipan nila, Panginoon, upang, Lord, ito'y magamit, Panginoon, sa kanilang paglago, Panginoon. At Lord, make us a wise builder, Panginoon, sa iyong ministry, Panginoon, sa iyong tahanan, sa iyong kingdom, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon. And Lord, maraming salamat, Panginoon, and let the Holy Spirit be upon to us. Let the Holy Spirit convict us, Panginoon, kung anong nais mong mensahe, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, we pray, Panginoon, ang Panginoong Jesus ang makita sa buhay ko, Panginoon, at itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa aming pakikinig ngayon, Panginoon, at Lord, ikaw, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa service na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, ikaw ang sagot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung babasahin ho natin ang context ng ating verse ho ngayon, kasi nasa chapter 3 ho tayo. Sabi dito, sa 1 Corinthians chapter 3, follows Paul teaching the only spiritual people can understand the wisdom of God. Only the spiritual people can understand the wisdom of God. Sabi ni Paul.
At sabi dito, Paul cannot fully call Corinthians as a Christian spiritual people. Hindi matatawag ni Paul na ang mga taga-Corinthians is talagang spiritual people. Kasi sila, lumalakad pa sila sa kanilang flesh. Continue live of the flesh ang mga taga-Corinthian. At tinawag pa nga ito ni Paul na mga infant and immature. Nasa immature condition pa sila. Ito yung context ng ating verse ngayon, ating chapter ngayon. So, dito, sabi ni Paul, minention niya na merong division. May division na nangyayari dito sa mga taga-Corinthians. At ang ano pa dito is hindi lang basta mga followers, even the leaders. Even the leaders may division. Kasi sabi dito, some are follow to Apollos, some are follow to Paul. And then sabi naman ni Paul, iisa lang yung foundation nila. Iisa lang ang foundation nila. At only Jesus Christ is the foundation. So itong isi-share ko ngayon sa inyo is, who is the builder? And what building we must build? Sa ating pagsasaluhan ngayon for 45 minutes or isang oras. Ayun. Dito sa verse na to, ang Panginoon kasi, mostly, kino-compares ng Panginoon yung God, mostly, in the Bible, compares the living your life, build in the building, na kung saan tayo ay pwedeng mag-build ng isang building na may malakas na pananampalataya or weak. We can build a strong or weak life. We can build a life with legacy. We can build a life with have the impact for the others. Yung may impact siya sa ibang tao. We can build that life. Pwede tayong yung life na merong greatness. Merong three option of life sa aking i-preach na ito, pero ito is intro pa lang. Maaari kang, you can build a life, waste your life. You can build a greatest life na pwede mong spend. Pwede mong i-waste yung buhay na yun, pwede mong i-spend yung buhay na yun, or pwede kang mag-invest sa buhay na yun. Yung buhay mo, pwede mong i-waste lang. Yung buhay mo, pwede mong i-spend sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero pwede ka rin mag-invest. Yung buhay mo, pwede mo rin i-invest sa maganda and greatness na pamamaraan. At yung pinakamaganda doon is, you can invest your life. Pwede mong i-invest yung life mo sa maganda. Sa magandang plano ng Panginoon. Sabi dito, invest is riches outlast. Yung i-invest mo, yung mag-aano na talaga, yung walang, yung hindi, yung magtatagal na. Invest your life na yung magtatagal na, everlasting. Yung sa paglilingkod natin sa Panginoon. You can spend your life like watching TV. Pwede mong i-spend your life mo gossiping to others. You can spend your life. Nakita niyo yung buhay ng mga dun sa beach. Nakita niyo yun? Yung sa side natin. They spending their life for what? Both sides. Spending their life for nothing. Yung nag-iinuman lang sila, nagkakantahan sila ng worldly, they can spend their life for nothing.
Yung iba drinking, yung iba pupunta pa sa bar, o yung iba naman pupunta lang mag-shopping, spend their time, spend their life for something na yung walang kabuluhan. Spending their life shopping, or sa mga may pera shopping, sa mga walang pera window shopping. O diba? Spending their life for nothing. But the best is spend your life with Christ. Invest your life with Christ. Sabi dito, you can actually build a great life. How do you build a great life? Life of significant, life of meaningful, life of purpose. Paano? Paano ka mag-build ng ganon? Ng ganon buhay? Dito sa ating verse, sa ating chapter, yung builder na sinasabi ni Paul, he used the metaphor. Builder is a metaphor na ginamit dito ni Paul. And sabi dito sa verse niya, sinabi niya, tinawag niya ang sarili niya dito na expert builder. Tinawag niya dito ang sarili niya na expert builder. Someone else building on it. But each one, andito yung warning niya eh. But each one of us, sabi dito, winarningan niya tayo, careful how he builds. Sabi niya dito, careful how we build. Kaya nga yung sabi ko kanina, we can spend our life, or waste our life, or invest our life. So dito si Paul, ginamit niya yung builder as a metaphor, and actually we are the builders. We are the builders. And we must be very careful how we build a building. Paano tayo magtatayo ng isang building na matatag. I-share ko sa inyo yung 3 important F dito sa aking ibabahagi sa inyo. 3 important F. Number 1, foundation. What are you building in life? Ano ba yung itinatayo mo sa iyong buhay? And who is the building? Who is the foundation ng itatayo mong building dito? In the next metaphor, they are building belongings to God. Paul pictured himself here as a skilled master builder. Sinabi niya dito, Paul is an expert builder who laid a foundation in Corinth when he introduced them to faith in Christ. Inintroduce ni Paul sa mga Corinthian yung pananampalataya, at sinasabi niya dito na ang foundation natin ay nailatag na. And who's the foundation? Is Jesus. So Jesus is our foundation. Kailangan alam natin kung magtatayo tayo ng isang building, alam natin dapat na matatag yung tatayuan natin. Alam dapat natin na hindi mag-shake yung tatayuan ng building natin if in case na lumindol. Diba? Meron dito yung aking ibabahagi na yung verse sa Matthew 7:24 to 27. Anong sabi dito? Anong sabi dito? Therefore, anyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down and stream rose, and the winds blow and the beats against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone
who hears this word of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the stream rose, and the wind blows, the beats against that house, and it filled with great cracks. Ito yung two builders. Ito yung parable ng Panginoong Jesus na two builders who build the house sa magkaibang pundasyon. Yung pundasyon ng isa, ini-build niya doon sa mabato. At yung isa, ini-build niya, itinayo niya doon sa mabuhangin. At nung dumating na yung panahon ng bagyo, panahon ng unos, panahon ng paghihirap, o panahon ng pagsubok, ito na yun. Masusubok na yung kung anong pundasyon yung iyong tinayuan. Gamitin natin yung storm as a metaphor. Yung storm na sinasabi dito, gawin nating metaphor. Something like you have a storm in life emotionally. You have storm in life financially. You have a storm in life physically sa health mo. You have a storm in life spiritually. So kapag dumating itong mga storm na ito, malalaman mo kung anong foundation ka, anong foundation yung tinayuan mo. Kasi kaya mong labanan kung ang foundation mo is ang Panginoong Jesus. Hindi ka masishake. Hindi ka mamumove. Dumaan na yung mga hangin, yung mga unos na yan sa buhay mo, mga problema mo, nagkahiwalay kayo ng asawa mo, na-terminate ka, or ayun, may sakit yung mga kamag-anak mo, pamilya mo. But, because you know kung sino yung foundation mo, kaya mo. Hindi ka mamumove, hindi ka masishake sa iyong pananampalataya kasi ang foundation mo is ang Panginoong Jesus. So, dito sa ating parable, yung storm na sinasabi is a metaphor na kailangan ang foundation natin is ang Panginoong Jesus. Kung spiritually naman, marami tayo. Merong mga faulty foundation. Ano yung mga faulty foundation? They said, Jesus Christ is the high rank of angel. Is a wrong foundation po yun. Sinasabi nila na si Jesus daw is one of many gods only. Is a wrong foundation po yun. So yung mga wrong foundation na yun yung masishake. Yun yung mamumove. But if we have the right foundation in Christ, the gospel. What is the gospel? By the way, the gospel is the birth, the death, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. So, dapat alam natin itong foundation na ito para hindi tayo mamove, hindi tayo ma-shake. Amen? So, ngayon, alam natin na ito yung foundation natin. So, alam na natin kung paano labanan yung mga problema na darating sa atin. Kasi sinabi ng Panginoon, I will not leave you, nor forsake you. Promise na yun ng Panginoon din. Pero itong promise na to, pinangahawakan lang ng mga nananampalataya sa Kanya at naniniwala, at ito yung mga tao na ang pundasyon nila ay ang Panginoong Jesus. Amen? So, panghawakan natin yung promise niya na yun. At ito, sabi dito, so Jesus is our foundation.
as a believers, and we must keep this one in our mind. Kailangan natin itanim ito sa puso natin at isipan natin para maging wise builder tayo. Para maging wise builder tayo, tayo mo eh. Kung tayo ang builder, magbi-build tayo ng isang building, kailangan alam natin yung pundasyon natin. At yun ay ang Panginoong Jesus. So, we can able to obey Him to God's work He wanted us to do in the ministry. Sabi dito, kailangan kung alam natin na ang Panginoong Jesus yung pundasyon natin, kailangan nating mag-obey sa Kanya kung ano yung nais niya na ipagawa sa atin, sa ministry na nais niyang ipagawa sa atin. Kasi sabi dito sa verse 11, no one can lay any foundation other than have already laid, which is Jesus Christ. At sinabi dito sa verse 12, if any man builds on this foundation, using gold, silver, costly stone, wood, hay, or straw, this work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. So, number 2, alam na natin yung pundasyon, it is Jesus Christ. Alam na natin. So, kung alam na natin, hindi na tayo masishakes dun sa mga storm na dumarating sa atin, yung mga problema natin. Although minsan manghihina tayo. Normal lang yun. But huwag mong pabayaan sarili mo na nanghihina hanggang sa madapa ka na. Hanggang sa hindi ka na makabangon. Kasi, ang pundasyon na itinayo mo is ang Panginoong Jesus. Itatayo at itatayo ka ng Panginoon as long as you are willing na tumayo. Amen? Amen. Number 2. So, alam na natin yung pundasyon natin. So, alamin natin yung formation. Yung formation ng pundasyon na yun. Sabi doon sa verse 12 and 13 na binasa natin kanina, meron siyang category eh. Merong category yung formation na yun. Yung formation na yun. So, may foundation tayo. So, number 2 is yung formation. Yung formation na yun is my category. Tulad doon sa parable of the talent, sabi dito. Again, it will be like a man going on a journey who called his servant and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went to his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. Nagdoble. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went up, dug the hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See how I gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Wow. The man with 2 bags of gold came. Master, he said, you
trusted me with 2 bags of gold. See how I gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are hard men, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and I went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered? Well, then you should have put my money on deposit with the bankers so that when I return, I would have received it back with interest. So I take the bag of gold with him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even that have, they have will be taken from them, and throw the worthless servant outside into the darkness, where there will weeping and gnashing teeth. Naintindihan niyo yung parable na ito? 3 person pinagkatiwalaan ng kanyang master. At doon sa una, nag-double yung kanyang, kasi in-invest niya. We can invest our life sa Panginoon. So dito sa parable natin, in-invest niya yung money na ipinagkatiwala sa kanya at nag-doble. At yung pangalawa, nag-doble din. At yung pangatlo, dahil takot siya na baka malugi, inilagay niya doon sa naghukay siya, itinago niya, baka tutubo. Ano yun? Seeds? Buto? No. So nagalit yung master. At yung third servant, inadmit naman niya na he was afraid to lose it, the money. So pinoprotektahan niya, inibarid niya yung talent na yun, ibinarid niya doon sa lupa at hindi nagkaroon ng interest. So dito, yung talent na yun, kung iisipin natin, tayo as a builder, dapat nating i-invest sa Panginoon kung ano yung talent na meron tayo. Marunong tayong kumanta, i-invest natin yan, gamitin natin sa Panginoon. Marunong tayong mag-gitara, i-invest natin yan sa Panginoon. Dito sa music ministry, marunong tayong mag-drums, marunong tayong magbahagi ng salita ng Panginoon. I-invest natin yung buhay natin sa Panginoon. Kasi ito yung talent na ibinigay sa atin dahil may purpose ang Panginoon. Huwag niyong itago lang dyan sa upuan niyo. Alam niyo, yung iba na gustong kumanta kahit walang talento sa pagkanta. Alam niyo, pag kumanta yan, hindi yung boses ang tinitingnan ng Panginoon kundi yung puso. Alam niyo ba? Alam niyo ba na kung sa atin pangit yung pandinig natin sa kanyang boses, sa Panginoon, ang ganda-ganda nun. Kasi pinagtanong mula sa puso So, yung may mga talent na maganda ang boses, gamitin nyo. Para hindi naman kayo mapahiya doon sa walang talent na kumanta pero gustong kumanta. Kasi gusto nila na i-please ang Panginoon. Amen? Huwag niyong i-barid lang dyan sa upuan niyo. Tumayo kayo, kumanta kayo sa Panginoon. Gamitin niyo yung talente na yan.
So dito sa ating parable, yung category na sinabi ng verse natin, gold, silver, and costly stone. So, ano sa palagay mo? Sino-sino itong mga ito? Ito yung mga believers na ginagamit nila yung kanilang talento para sa Panginoon. Hindi nila itinatabi lang. At ito namang hay, itong wood, hay, straw, sila yung may mga talent pero hindi naman nila ibinabahagi. Itinatabi lang nila. Sapat na sa kanila yung naandyan sila. Sapat na sa kanila yung naniniwala silang, oo, may Panginoon ako, naniniwala ako sa Panginoon, saved na ako. Well, as a believers, sa ating verse, sinabi dito, it will be rewarded. It will be rewarded. So number 3, ang sabi dito, fire. Sabi dito, fire. So matitest tayo as a believer. Yung mga trabaho na ginawa nyo sa kapwa nyo, sa ministry nyo, sa personal na buhay nyo. Kasi dito si Paul, sinabi niya na he is referring individually, he also referring corporately sa isahan at madamihan. Kasi isinulat niya ito doon sa mga taga-Corinthians na mga leaders na nagtatalo-talo. Kaya sabi ni Paul, para kayong mga bata, para kayong mga sanggol, na kayo ay lumalakad pa rin sa inyong mga flesh. Napaka-immature nyo. Bakit kayo nagtatalo-talo? So, hindi lang sa panahon ni Paul nangyayari yon. Kahit sa panahon ngayon. So, kailangan natin i-evaluate ang sarili natin kasi darating yung time na ang Panginoong Hesus ay i-evaluate din tayo ang gawa natin. Sabi dito in verse 14, 15. Anong sabi dito? Sana yun? Chapter 40, verse 14. If what he has built survive, he will receive his rewards. If it is born up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. So, sino yung, alam na natin yung foundation natin is Jesus Christ, at alam na natin yung formation natin, at kung ano yung mga categories. So, sino naman, alamin natin kung sino naman yung magja-judge through fire. Judgment seat in Romans 14:10 and 2 Corinthians 5:10, sabi dito, for we shall all stand before the judgment seat of Christ. For we must all appear before the judgment seat of fire. The fire is coming to test the work. Darating ang Panginoon. Kung itong judgment, judgment seat of Christ, ito yung judgment para sa mga believers lamang. Kasi para sa mga unbelievers or sa mga wicked, they are going to be judged in the white throne judgment. At dito sa judgment seat of Christ, ito yung mga believers na i-judge ng Panginoon through fires. Sabi dito, a fire is coming to test their work, Paul writes, sinulat ni Paul, that fire is Christ's judgment of what
of the work of Christian on the day of the Lord during the end time. Those who work is built on the foundation of Jesus Christ will receive rewards. Ano ba yung matatanggap nating rewards? Basahin natin doon sa 1 Corinthians 3 verse 8. Ano sabi dito? The man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his own labor. Yun, will be rewarded according to your labor, according to your work, according to our work. Amen. So ano ba yung nagawa mo? Ano ba yung natrabaho mo sa ministry na to? Ano ba yung nagawa mo sa ibang tao? So kung ano yung nagawa mo sa ibang tao, kung ano yung nagawa mo sa ministry mo, yun din ang reward mo. So, be careful tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Be careful tayo kung ano yung i-build natin, kung ano yung i-work natin. Because whatever we work and labor, yun ang reward natin. Kaya kung gusto mo ng maraming reward, magtrabaho ka sa ministry mo, maging mabuti kang mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. Those work is shown to be weak and worthless will suffer loss. Sabi dito sa verse natin. But they will be saved by God's grace through faith in Christ. Sabi doon sa Hebreo 1:1, Hebreo 11:1, anong sabi doon? Faith is the firm foundation, everything that makes life worth living. Our handle on what we, sabi dito, yung faith natin is yung bagay na hindi pa natin nakikita. Pero tayo ay umaasa na at nananampalataya at naniniwala na yung faith na yun, basahin natin sa Hebreo 11:1. Sabi dito, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kung continue natin, andun lahat, binanggit lahat doon. Yung faith. Faith natin sa Panginoong Jesus. And by grace, we are saved. There will be no salvation through for anyone who destroyed the temple of church, the temple of God. So, sabi dito, the judge is Jesus Christ. The foundation is Jesus Christ. At nalaman natin kung ano yung formation at category. Ngayon, nalaman natin kung sino yung judge sa judgment of seat of Christ. So, sabi dito, sa John 5:22, moreover, Father judges no one but has entrusted all judgment to Son. So, pinagkatiwala na ng Diyos Ama sa kanyang anak ang paghahatol. So, ang Panginoong Jesus ang maghahatol sa atin as a believer at ang Panginoong Jesus ang maghahatol doon sa mga unbelievers and wicked person or people. Dahil ipinagkatiwala na ng Diyos Ama sa kanyang anak ang paghahatol. Kaya, be careful din tayo mga kapatid sa panghahatol natin sa kapwa natin believers. Be careful tayo. Kasi whatever you judge will be judged unto you. Amen? Kahit na pabiro lang yan. Kahit pabiro lang yan.
Kasi sinabi rin sa Bible na whatever is pure, whatever is good, dapat yun lang ang lalabas sa bunganga nyo as believers. Kasi once na nakarinig niyan is unbelievers, well, hindi natin sila masisisi kung i-judge din niya tayo. Kasi we must be the example. You must set the example for those unbelievers. So be careful tayo too. Alam nyo, hindi lang kasi by words tayo nag-judge sa isang tao, by mind also nagkakasala na tayo. Though hindi natin inilabas sa bibig natin, andun na sa isip natin. At tapos pag nilabas pa natin yung words na yun na nasa isip natin, nadoble na yung kasalanan natin. So be careful to judge, mga kapatid. Kasi naisip na ng Panginoon ng Diyos Ama na ang Diyos Anak ang mag-judge sa atin. So very, very careful tayo, mga kapatid. So sabi dito, the judgment seat of Christ, the first of those will be judgment of the believer's work called the judgment seat of Christ. It is judgment to which we shall give consideration in this chapter. Those whose work are shown to be lasting. Those work survived by fire of Christ's evaluation will receive rewards. These rewards is not described through Peter said, ni-mention niya yung dun sa 1 Corinthians 4:5. Pakihanap nga natin yung 1 Corinthians 4:5. Ano sabi doon ni Paul sa 1 Corinthians 4:5? Sabi niya dito, therefore, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring the lights what is hidden in darkness and will expose the motives of man's heart. At that time, each will receive his praise from God. So, diba? Judge nothing before the appointed time. Judge nothing before the appointed time. Sabi dito. Since Christ is judge and the time, place have been set for judgment as a believer, we warns again. Ito na yung sinasabi ko na winarningan na tayo, don't judge others. Don't judge as a believers. Because God will judge us. God will judge us. So dito, sinabi ko rin na itong judgment seat of Christ is only for the believers. Yun yung sinabi doon sa Romans 14:10 at saka sa 2 Corinthians 5:10. The words are addressed to Christian only. All the wicked deeds or unbelievers will be judged at the great throne judgment after the 1,000 years reign of Christ on earth. So, kung maaawa na lang kayo, nung pumunta tayo sa beach, di ba? Andun yung mga unbelievers, napapagitnaan tayo. Alam nyo, andun na ako sa likod. Nagmamasid lang ako sa kanila, nag-i-intercede ako. Sabi ko, Lord, save them. Habang andito pa sila, save them, Panginoon. Nag-observe lang ako sa kanila, pero yung puso ko umiiyak na eh. Sabi ko, Lord, nakita ko yung isang ali doon na matanda na siya. Siguro mga kasidara ng nanay ko. Sabi ko, Lord, paano kung ito yung nanay ko? Ganito yung buhay ng nanay ko. Umiinom, tapos may mga doon. Lord, save them. Kasi, haharap sila on the time of judgment. Great throne judgment. Nag-observe lang ako doon. At naobserbahan ko na iba yung happiness, iba yung samahan ng mga nananampalataya
nananampalataya sa Panginoon. Oo, yung iba doon, masaya sila, nagiinuman sila. Pero iba yung happiness natin, no? Merong unity. Lahat nakikikooperate. Lahat nagtatrabaho para sa Panginoon. Kung ano yung part nila doon sa games nila. Sa games natin. Pero cooperative yung bawat isa natin. At yung happiness na hindi kayang suklian ng iba pa. Diba? Kasi bahagi tayo ng Panginoong Jesus. We are the body of Christ. So, sabi dito, ni Apostle Paul, in-address niya dito na we must all appear. We're exclusively para sa mga saints lang. Actually, mga kapatid, kung iisipin natin, kaya naman ng Panginoon na utusan yung mga anghel niya para ibahagi yung ebanghelyo. Pwede naman niyang i-flash sa langit para sabihin niya na para ibahagi niya yung ebanghelyo para maniwala yung mga tao sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Pero ginamit niya tayo. Ginamit niya tayo, ang bawat isa sa atin. Ginamit niya tayo para magtrabaho sa kanya as a builder. Para malaman natin kung sino ba yung pundasyon natin. Para malaman kung ano ba yung formation at kung anong bahagi tayo, kung tayo ba ay silver, gold, or stone, or wood, hay, and straw. Kayang gawin ng Panginoon yun. Ang pundasyon para sa gawain ito ay inilatag na, which is Jesus Christ, yung sinabi ko sa inyo kanina. So, mga kapatid, sabi dito, those who laid a wrong foundation, like faulty teaching, will be judged on the white throne judgment. Yung sinabi ko sa inyo kanina na yung mga nagsasabi na ang foundation nila is the high rank angels lang ang Panginoong Jesus, na ang Panginoong Jesus is isa lang sa mga Diyos, which is yung mga Mormon, yung sinabi nila, isa lang daw sa mga Diyos. Sinasabi nila na ang Panginoong Jesus daw ay maliit lang na Diyos, which is the wrong foundation. At yung mga foundation na yun ay i-judge ng Panginoon on the time of white throne judgment. At tayo rin bilang believers will be judged according to our works. So, pag-isipan nyo mga kapatid, ano ba yung works na nais ipagawa sa inyo ng Panginoong Jesus sa kanyang ministry? Kailangan yung i-work out yan. Kailangan yung gamitin yan. Kailangan yung i-invest yan. Huwag nyong sayangin. Huwag nyong i-spend sa kung ano lang. Because it will be tested and evaluated by Jesus Christ. So saan nyo gusto? Anong category gusto nyo, kapatid? Pag-isipan nyo to, dyan sa upuan nyo. Anong category gusto nyo na maging? Gusto nyo ba na maging gold? Tingnan nyo yung picture dyan, na yung gold, silver, and stone, kapag siya ay tines ng fire, anong nangyayari? Mas lalo pang kumikinang. Mas lalo pang nakikita yung kagandahan niya. Amen? Do you want to be like a silver, gold, and costly stone? Or you want to be like a wood, hay, and straw? Sunog ka lang, nasunog ka lang. Nasunog ka lang. Save ka nga, pero sunog ka lang. Parang
inagaw ka lang dun sa apoy. So anong gusto nyo? You need to invest to God. You need to work out your talent. So sa umagang ito, hapon ito, mga kapatid, isipin natin, i-evaluate natin ang sarili natin. Ikaw ba ay gold? Ikaw ba ay silver? Ikaw ba ay costly stone? Or kontento ka na bilang wood, hay, or straw? Tumayo po tayong lahat. Sa mga bago ho na naka-attend ngayon at sa mga gustong i-renew ang kanilang pananampalataya upang makapag-desisyon sila kung ano bang nais nilang i-work out, ano bang trabaho ang nais ng Panginoon sa kanila upang magampanan ninyo kung kayo ba ay magiging gold, silver, or costly stone. You need to decide. You need to decide. Kantahin ho natin yung yung title ng To Your Hands I Commit Again. With all I am. Kantahin ho natin yung With All I Am. At yung lyrics na yan, isipin ho natin na kung nais natin na magtrabaho sa Panginoon, kung nais natin maging gold, silver, and costly stone, work out kung ano yung trabaho na nais na ipatrabaho sa iyo ng Panginoon, individually or corporately sa ministry natin na ito. Kantahin po natin yung With All I Am. For you
work out kung ano yung nais ipatrabaho ng